Sa panan ng isang bundok na laging nababalat ng banayat na ulap, matatakbuhan ang Baryo San Lazaro, isang lugar na tila pinakpala ng kalikasan sa kapayapaan at kasaganaan. Ang mabukirin dito ay laging luntian at ang hangin ay malinis. Ngunit sa likod ng payapang tanawin na ito, may makwentong sinauna na ay binubulong lamang kapag ang araw ay lumubok na. Para kay Marco, isang binatang pasan ang bigat ngang mundo sa kanyang nga balikat. Ang kagandahan ng San Lazaro ay isang malayong panaginip. Ang tanging nasa isip niya ay ang lumalalang karamdaman ng kanyang ina at ang kakarampot na perang na titira sa kanilang baul. Ang bawat araw na lumilipas nang wala siyang mahanap na trabaho ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang umaga, dumating ang balita na parang isang himala. Si Kapitana Elena, ang pinakamayaman at pinakaiginagalang na tao sa buong baryo, ay nangangailangan ng bagong tagapangalaga para sa kanyang malawak na lupain. Hindi na naatubili si Marco. Dala ang pag-asang ito na ang magiging katapusan ng kanilang paghihirap. Agad siyang naktungo sa mansyon Kapitana. Ang mansyon ay nakatayo sa isang burol. Tila isang hari na nagmamasid sa kanyang manasasakupan. Ito ay malaki, puti at napapalibutan ngang isang perpektong hardin na tila hindi gawa ngang kamay ngang tao. Bawat bulaklak, bawat halaman ay nasa tamang lugar, walang kahit isang tuyong dahon sa lupa. Tinanggap siya ni Kapitana Elena ng may ngiti. Isang ngiti na nakapagpapanatag ng loop, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mamata na hindi mawari ni Marco. Sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay may trabaho na siya, isinantabi niya ang anumang pagdududa. Ngunit habang iginagala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng lupain, isang hindi may paliwanag na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Mayroong isang katahimikan sa lugar na iyon, isang katahimikan na masyadong malalim, masyadong mabigat. Ito ay hindi kapayapaan, kundi isang pananahimik na tila may itinatagong lihim. At sa gitna nga hardin, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno nga akasya, nakita niya ang isang babae. Isang anino na gumagalaw ng may kakaibang biyaya. Ang kanyang makamay ay marahang humahaplos sa marosas na tila may sarili silang buhay. Nang sandaling iyon, nag-angat ito ang tingin at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Naramdaman ni Marco ang isang panlalami na tumagos hanggang sa kanyang mabuto. Isang babala mula sa isang mundong hindi niya alam na umiral. Isang babala na ang paraisong kanyang napasukan ay may itinatagong impyerno sa kaibuturan nito. Kinabukasan, si Marco ay nagising bago pa man tumilaok ang matandang. Dala ang pananabik at ang kaunting kaba. Inayos niya ang kanyang munting higaan at lumabas upang simulan ang unang araw ang kanyang bagong buhay. Ang hamok ng umaga ay malamig sa kanyang balat at ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ay tila isang malugot na pakbati. Sa kanyang isip, ito na ang simula nga tuparan nga kanyang mapangarap, ang lunasa nga pasanin na matagal na niyang dinadala. Naktungo siya sa malaking kusina sa likod ng mansyon at doon ay naabutan niya ang isang babaeng abala sa paghahanda ng almusal. Nang marinig nito ang kanyang mayapa, lumingon ito at isang mainit na ngiti ang sumilay sa malabi nito. Ito si Aling Nena, ang kasambahay at katiwala ng mansyon sa loob ng mahigit 20 taon. Ang kanyang mukha ay may magaguhit ng karanasan. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong kabaitan na agad na nakpagaan sa loop ni Marco. Ikaw na siguro si Marco, ang bagong tagapangalaga. Wika ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay malambing at tila musika sa pandinig. Magandang umaga po. Ako nga po. Magalang na sagot ni Marco. Halika, iho, at mag-agahan ka muna. Mahaba-haba ang araw mo ngayon. Habang sila'y kumakain, ikinuwento ni Aling Nena ang nga dapat gawin ni Marco. Inilarawan niya ang pag-aalaga sa mga baboy sa kulungan sa likod, ang pagpapakain sa mamanok at ang iba pang magagawain sa bukit na sakop ng malawak na lupain. Sa bawat salita ni Aling Nena, naroon ang pahanga para kay Kapitana Elena. Napakabuting tao ng kapitana. Sabi niya, hulog siyang langit para sa aming lahat dito. Maraming natulungan, laging bukas ang palat. Tumango-tango lang si Marco. Masaya siyang marinig na mabait ang kanyang amo. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan,
Biglang nagbago ang tono ni Aling Nena. Tila may isang anino na dumaan sa kanyang masayang mukha. Alam mo, iho, mag-ingat ka rito, mahinang sabi niya. Nagtaka si Marco. Bakit po, Aling Nena? Tanong niya. Bumuntong hininga ang matanda. Ang pinalitan mo kasing trabahador. Si Mang Karding. Mabait na tao rin iyon. Masipag. Pero isang umaga, hindi na lang siya nakpakita. Iniwan niya lahat ng gamit niya. Walang paalam. Walang anumang salita. Tila bulan na bigla na lang naglaho. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Marco. Bakit po siya umalis? Yusisa niya. Nakibit balikat si Aling Nena. Walang nakakaalam. Maraming haka-haka. Ang sabi ng iba, baka umuwi na sa probinsya niya. Ang sabi naman ng iba, may iba pang dahilan. Hindi na niya dinuktungan ang kanyang sinabi. Ngunit sapat na iyon para magtanim ng isang bininga. Alinlangan at takot sa puso ni Marco. Pagkatapos ng almusal, sinimulan na ni Marco ang kanyang gagawain. Ang lawak ng lupain ay nakakamangha. Habang nililinis niya ang kulungan ng baboy, hindi niya maiwasang mapatingin sa hardin. Ito ay nasa ibang bahagi ng lupain malapit sa pangunahing bahay at tila isang hiwalay na mundo. Nga bulaklak ay namumukatkat sa makulay na hindi pa niya nakikita kailanman. At ang mahalaman ay perpektong gupit na bumubuo ang madisenyo na parang sa isang panaginip. Doon nakita niyang muli ang babaeng hardinera, si Isabel. Nakaluhod ito sa lupa. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakatali at ang kanyang makamay, kahit na may bahit ng lupa, ay gumagalaw ng may pambihirang ingat at sining. Ang kanyang kagandahan ay hindi may kakaila. Isang kagandahang tila malungkot at mailap, parang isang ligaw na bulaklak na tumubo sa isang lugar na hindi nito gusto. Nagipon ng lakas ng loob si Marco. Bilang mga kasamaan sa trabaho, naisip niyang tama lang na magpakilala siya. Daan-daan siyang lumapit. Magandang umaga, bati niya. Sinubukan niyang gawing magiliw ang kanyang boses. Huminto sa paggalaw si Isabel. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at muling nagtama ang kanilang mata. Kung kahapon ay naramdaman niya ang isang kilabot, ngayon ay para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Ang mata ni Isabel ay walang emosyon. Malamig, malalim at madilim na parabang hindi lang ang kanyang panlabas na anyo ang tinitingnan nito, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa, ang kanyang takot, ang kanyang kahinaan. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tinitigan lang siya nito na parabang isa siyang peste na pumasok sa kanyang sagradong teritoryo. Naramdaman ni Marco na para siyang hinuhubaran sa harap nito. Ang init ng araw ay biglang napalitan ng gino. Ano? Ako si Marco, ang bagong tagapag-alaga. Nautal niyang sabi. Pagkatapos ng ilang segundo na tila isang kawalang hanggan, ibinalik ni Isabel ang kanyang tingin sa halaman na kanyang inaalagaan na parabang si Marco. Ay, hangin lamang na dumaan. Agad na tumalikot si Marco. Ang kanyang puso ay kumakabok ng malakas. Habang papalayo, naramdaman niya ang mata nito na nakatutok sa kanyang likod. Isang tingin na ng usik at punong ang babala. Sa gitna ng kanyang pakalito, isang masayang sigaw ang pumukaw sa kanya. Kuya! Kuya! Isang batang lalaki ang tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanyang gapa ay halos hindi sumasayat sa damuhan. Ito si Leo, ang nak-isang anak ni Kapitana Elena. Ang bata ay punong ang buhay. Ang kanyang mata ay naknining sa tuwa. Ngunit sa likod ng nining na iyon, nakita ni Marco ang isang bakas ng kalugutan. Ikaw po ba ang bagong maalaga ng mababoy? Tanong ang bata. Humihinga. Ngumiti si Marco, natutuwa sa inosenteng kuryosidad ng bata. Ako nga, ako si Kuya Marco, ako po si Leo. Masayang pakilala ng bata. Gusto niyo po bang maglaro? Wala po akong kalaro eh. Naantik ang puso ni Marco sa sinabi ng bata. Sa kabilang laki nga mansyon at ang lahat ng laruan na marahil ay mayroon ito, malungkot pa rin pala ito. Sige, pero pagkatapos ng trabaho ni Kuya, pangako niya.
Tumango si Leo, ngunit bago ito umaalis, bigla itong sumeryoso. Kuya Marco, bulong nito. Huwag po kayong lalapit kay Ate Isabel. Bakit naman? Tanong ni Marco. Kasi po, hindi siya ngumingiti. Kausap niya lang po ay yung mabulaklak na may tinik. Sabi ni Mama, hayaan lang daw siya. At pagkasabi niyon, muli itong tumakbo pabalik sa mansyon. Iniwan si Marco na lalong naguguluhan. Pagtatakpan ng dilim ang Baryo San Lazaro. Pagod ang katawan ni Marco mula sa maghapong trabaho. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising habang nakahiga siya sa kanyang kwarto. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang kabaitan ni Aling Nena, ang kalungkutan ni Leo, ang misteryosong pagkawala ni Mang Karding, at higit sa lahat, ang malamig at nanunuot na tingin ni Isabel. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng hardin na ngayon ay nilamon ng kadiliman. Ang magandang lugar na ito, ang mansyon na para sa kanya ay isang biyaya, ay biglang naging isang ginintuang kulungan. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang katahimikang bumabalot sa lugar na iyon ay hindi normal. Ito ay isang katahimikan na nahihintay. Isang katahimikan bago ang isang sigaw na yayanik sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung ano ito. Pero sigurado siya, mayroong isang bagay na lubhang mali sa paresong napasukan niya. Ang unang gabi ni Marco sa mansyon ay hindi naging payapa. Ang malambot na kamat ang katahimikan ng paligid na dapat sanay nakdulot ng mahimbing na tulok ay naging tila isang pangungutya sa nagalap na kaba sa kanyang dibdib. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang maimahe ng araw na iyon. Ang mukha ni Aling Nena na puno ng paalala, ang malungkot na mamata ni Leo, at higit sa lahat ang tingin ni Isabel, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa at nag-iwan ng isang markang yelo. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mamata. Iniisip ang kanyang ina, ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpakatatak. Ngunit sa tuwing maksasara ang kanyang matalukap, ang mukha ni Isabel ang kanyang nakikita. Maya-maya, ang karaniwang tunok ng gabi, ang huning na kuliglig at ang kokak na palaka ay biglang naputol. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa paligid. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimula ang isang tunok mula sa direksyon ng kulungan ng baboy. Sa una, ito'y isang mahinang ungol lamang, ngunit habang tumatagal, ito'y lumalakas, nagiging isang sigaw kang purong takot. Hindi ito ang karaniwang ingay ng hayop, may kasama itong malakas na pagpagaspas, kalabog, at ang tunok ng isang bagay na pilit na winawasak. Napabangon si Marco. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bilang tagapangalaga, tungkulin niyang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit ang kanyang ngapa ay tila napako sa sahig. Isang hindi may paliwanag na takot ang pumipigil sa kanya. Isang takot na bumubulong na kung ano man ang nasa labas. Ay isang bagay na hindi niya dapat makita. Naalala niya ang kwento ni Aling Nena tungkol kay Mang Karding na bigla na lang naglaho. Ganito rin kaya ang narinig nito bago ito nawala? Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka nagawilang ang mababoy o baka may isang malaking bayawak na nakapasok. Ngunit ang matunok ay masyadong marahas, masyadong puno ang paghihirap. Ang iyak ng baboy ay nagmistulang, iyak ng isang taong sinusunok ng buhay. Sa huli, nanay ang takot. Mabilis niyang isinara ang trangkang ng kanyang pinto, humigas sa kama at tinakpan ng unan ang kanyang tainga. Ngunit kahit anong gawin niya, ang mga nakakapangilabot na tunok mula sa kulungan ay patuloy na tumatagos hanggang sa bigla na lang itong huminto at muling bumalik ang nakakabinging katahimikan. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Marco. Sinalubong siyang sikat na araw ngunit para sa kanya, ang liwanag ay hindi nakabawas sa dilim na bumalot sa kanyang kaloban. Dalangang konsensya at nga masamang kutop, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kulungan ng baboy. Ang karaniwang ingay ng mga hayop na nag-abang ng kanilang pagkain ay wala. Isang nakakapanlumong katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nang buksan niya ang tarangkahan, isang mabigat na amoy ng takot ang sumalubong sa kanya. Ang ibang mababoy ay nasa isang sulok, nagsisiksikan, nanginginig, at ang kanilang mamata ay puno ng pakasindak. At doon sa gitnang kulungan, nakita niya ito,
Nakahandusay ang pinakamalaking inahin, isang hayop na kilala sa kanyang lakas at pagiging dominante. Ngunit ngayon, ito'y isang walang buhay na anyo. Ang mas nakapangilabot ay ang itsura ng bangkay. Hindi ito ordinaryong pagkamatay. Ang balat nito ay tila natuyo, kulubot na parang isang pasas, na parabang ang lahat ng dugo at buhay sa loob nito ay marahas na sinipsip palabas. Walang malaking sugat, walang bakas ng kalmot o away. Tanging dalawang maliit, perpektong bilok na butas halik nito. Ang mabutas ay malinis, na parabang tinusok ng dalawang matutulis na patalim. Diyos ko po, bulong ni Marco sa sarili, habang nanalaki ang kanyang mamata sa takot. Hindi nagtagal ay dumating si Aling Nena at isa pang matandang trabahador, si Mang Teban. Pareho silang natigilan sa kanilang nakita. Ano ang nangyari dito? Gulat na tanong ni Mang Teban. At ang kanyang nga mata ay agad na bumaling kay Marco, puno ngang pagdududa. Bago ka lang dito, tapos may nangyari agad na ganito. Baka naman napabayaan mo. Naramdaman ni Marco ang pag-atake. Hindi po! May narinig po akong ingay kagabi. Isang malakas na pagwawala. Depensa niya. Ngunit habang sinasabi niya ito, alam niyang mahina ang kanyang katwiran. Bakit hindi siya lumabas para tingnan? Ang kanyang takot kagabi ay nagmumukha na ngayong kapabayaan. Bago pa man uminit ang kanilang pagtatalo, isang boses na may autoridad ang pumutol sa kanila. Anong kaguluhan ito? Si Kapitana Elena, nakatayo sa may pasukan ng kulungan. Ang kanyang kasuotan ay malinis at puting-puti, isang malaking kaibahan sa maruming tanawin sa kanilang harapan. Ang lahat ay natahimik. Lumapit ang kapitana. Ang kanyang mamahaling sapatos ay marahang tumatapak sa putik. Tiningnan niya ang bangkay ngang baboy, ngunit ang kanyang mamata ay mabilis na naglakbay. Tila ayaw niyang paktunan ito ngang pansin. Walang bakas ng gulat o galit sa kanyang mukha. Isang malamig na kalkulasyon lamang. Inaasahan ni Marco na sisigawan siya nito, sisisihin o baka tanggalin pa sa trabaho. Ngunit ang lumabas sa bibig ng kapitana ay isang bagay na yumanik sa kanyang buong pagkatao. Isang asong ligaw. Deklara niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Maraming ganit na aso sa paanan ng bundok. Marahil ay gutom na gutom kaya nakahanap ngang paraan para makapasok dito. Natulala si Marco. Isang aso? Paano magagawang isang aso ang ganito? Ang tuyot na bangkay? Ang dalawang maliit na butas? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang nakita. Ngunit nang magtama ang kanilang mamata, nakita niya ang isang babala sa mga matang kapitana. Isang utos na manahimik. Isang utos na tanggapin ang kanyang kasinungalingan. Ngunit sa kabilang kalmadong boses ng kapitana, hindi nakaligtas sa paningin ni Marco ang mahigpit na pagkuyom ng kamay nito sa kanyang tagiliran at ang mabilis na paiting ng kanyang panga. Takot din ito. O mas masahol pa, alam nito kung ano talaga ang may gawa nito at pilit niya itong tinatago. Mang Teban, Marco, utos niya. Ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Ibaon niyo na yan. Ngayon din, siguraduhin niyong malalim ang hukay at ayusin niyo ang bakot. Ayokong maulit pa ang ganitong kapabayaan. Ang salitang kapabayaan ay tila isang patama kay Marco. Isang paalala kung sino ang may kapangyarihan. Walang nagawa si Marco kundi sumunod. Habang tinutulungan niyang buhatin ang bangkay ng baboy, naramdaman niya ang kakaibanggaan nito na lalong nagpatindig ng kanyang nga balahibo. Maghapon, habang nagtatrabaho, hindi maalis sa isip ni Marco ang manangyari. Ang bawat anino ay tila isang banta. Sa dikalayuan, nakikita niya si Isabel na tahimik na nag-alaga ng kanyang hardin. Ang mukha nito ay kasing misteryoso pa rin ng dati. Narinig din kaya nito ang ingay kagabi? May alam kaya ito? Sa paglubok ng araw, ang magandang mansyon ay muling nakmistulang isang halimaw na nakabang sa dilim. Pumasok si Marco sa kanyang silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang trangka ang isinara niya.
Nahanap siya ngang isang mabigat na upuan at iniharang ito sa pinto. Alam niyang hindi ito sapat na protection laban sa kung ano man ang nasa labas. Ang unang araw niya ay minarkahan ng isang malamig na tingin. Ang unang gabi niya ay sinundan ng isang marahas na kamatayan. Ngayon, naintindihan na niya. Ang trabaho niya sa lugar na ito ay hindi lang pag-alaga ng hayop. Ito ay isang pagsubok kung paano manatiling buhay. Lumipas ang ilang araw sa isang mabigat at pilit na katahimikan. Sa utos ni Kapitana Elena, ang insidente sa kulungan ng baboy ay hindi na muling binanggit. Ang matrabahador, bagamat may mga bulungan at takot sa kanilang mamata, ay sumunod ng walang tanong. Ngunit para kay Marco, ang katahimikang iyon ay mas maingay pa kaysa sa mahiyaw na kanyang narinig noong gabing iyon. Ang bawat pagdaan niya sa tapat ng kulungan ay nakpapaalala sa kanyang ang tuyot na bangkay at ng kasinungalingan sa mamatang kapitana. Ang mansyon, na dati isang simbolo ng pag-asa, ay naging isang malaking bitak na naglalaman ng isang hindi kilalang panganib. Gabi-gabi si Marco ay halos hindi makatulog. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat huning ng hangin, ay nakpapatindik ng kanyang nabalahibo. Naglagay siya ng karagdagang harang sa kanyang pinto at bintana. Mga manipis na piraso ng kahoy na alam niyang walang magagawa laban sa kung ano man ang nasa labas. Ngunit nagbibigay ito sa kanyang kakarampot na kapanatagan. Ang kanyang pagod sa maghapong trabaho ay hindi sapat para talunin ang takot na gumising sa kanyang diwa. Pakiramdam niya ay palagi siyang pinakmamasdan. Lalo na kapag napapagawi siya malapit sa hardin, kung saan palaging nandun si Isabel. Isang anino sa gitna ngang mabulaklak na ang bawat galaw ay tila may sinusunod na isang lihim at madilim na ritual. Isang umaga, ang takot na kanyang kinikimkim ay muling nakatoto. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakarinig ng anumang ingay. Ang gabi ay naging lubos na tahimik, isang katahimikang mas nakakapangilabot pa. Nang magtungo siya sa kulungan ng kambing para magpakain, isang pamilyar na amoy ngang takot ang muling sumalubong sa kanya. At dun, sa isang sulok, nakahandusay ang isa sa mga alagang kambing. Ang paraan ng pagkamatay nito ay eksaktong katulad ng sa baboy. Ang katawan ay tuyot, ang mga mata ay dilat sa pagkasindak at sa lig nito ay naroon muli ang dalawang maliit at malinis na butas. Napasuntok si Marco sa pader sa sobrang inis at takot. Paulit-ulit na itong nangyayari. Hindi nagtagal ay dumating si Kapitana Elena kasama si Mang Taban. Sa pagkakataong ito, hindi na naitago ang kapitana ang kanyang pagkainis. Isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mata. Isang galit na hindi para sa nawalang hayop, kundi para sa katigasan ng ulo ng kung sino mang may gawa nito. Isang lahi siguro ng mga asong gubat, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahit ng pagbabanta. Mas mabangis ang maiyon kaysa sa ordinaryong asong ligaw. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco. Nabi ko nang ayusin ang mabakod. Bakit may nakapasok na naman? Kung hindi mo kaya ang trabaho mo, Marco, maraming iba diyan na naabang. Ang salita ay tumama kay Marco na parang sampal. Ginagawa siyang scapegoat. Ang taong pakbubuntunan ng sisi para paktakpan ng isang mas malaking kasamaan. Wala siyang nagawa kundi yumuko at tanggapin ang galit ng kapitana. Habang tinutulungan niyang ibaon ang kawawang kambing, ang kanyang mata ay hindi sinasadyang napadpad sa hardin. Nakita niya si Isabel na abala sa pag-ayos ng mga rosas. Ngunit may kakaiba sa kanyang kilos ngayon. Ito ay marahas punong galit. Pinuputol niya ang masanga ng walang ingat na parabang may kinikimkim siyang galit na doon niya ibinubuhos. Dahil sa kuryosidad at sa isang hindi may paliwanag na udyok, dahan-dahang lumapit si Marco na kukunwaring may kinukuha sa malapit. At doon, sa isang saglit na pagtaas kang manggas kang damit ni Isabel, nakita niya ito, isang mahabang kalmot sa kanyang braso. Hindi ito isang ordinaryong galos. Ito ay 3 guhit na makakatabi.
Malalim na tila iniwan ng matutulis na kukong ang isang mabangis na hayop. Namumula pa ang paligid nito. At sa gitna ngang isa sa mga guhit, may maliit na bahit ng natuyong dugo. Ito ay sariwa. Napakabago. Tila kagabi lang niya ito nakuha. Automatikong napatingin si Marco mula sa kalmot patungo sa mamata ni Isabel. Nahuli siya nito. Sa isang iglap, ang malamin na tingin ni Isabel ay nakapoy sa galit. Bigla nitong ibinaba ang kanyang manggas. Tinatago ang ebidensya at sa unang pagkakataon, nagsalita ito sa kanya. Ang boses nito ay hindi malambing kundi mababa, magaspang at punong pagbabanta. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong nito. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Napaurong si Marco, nanginginig. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumalikot at naglakad palayo. Ngunit ramdam niya ang nag-apoy na titik nito sa kanyang likod. Ang imahe ngang kalmot ay nakatata na ngayon sa kanyang isipan. Kasama ngang imahe ng dalawang butasalik na mga patay na hayop. Kinahaponan, dumating si Aling Nena mula sa pamamalengke sa bayan. Ang kanyang karaniwang masayang mukha ay napalitan ng pamumutla at pag-alala. Marco, may masama akong balita, sabi niya sa nanginginig na boses. Agad na kinabahan si Marco. Ano po iyon, Aling Nena? Si Mang Berto, yung magsasaka sa kabilang ilog. Nawawala, bulong niya, na parabang takot na may ibang makarinig. Kahapon pa raw, nang hapon hindi umuuwi. Natakpuan kaninang umaga ang kalabaw niya na nakatali pa rin sa bukit. Pero si Mang Berto parang kinain ngang lupa. Walang anumang bakas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan sa isip ni Marco ay biglang nakabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan na napakapangilabot. Unang gabi, pinatay ang baboy. Makalipas ang ilang gabi, pinatay ang kambing. Kinabukasan may sariwang kalmot sa braso ni Isabel. At sa parehong araw, isang tao mula sa baryo ang nawawala. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Hindi kaya ang mga pinapatay na hayop ay para lamang pampagana. Isang paghahanda para sa mas malaking biktima. At si Isabel, siya ba ang may gawang lahat ng ito? Siya ba ang halimaw na gumagala sa gabi? Ang magandang hardinera na may malamig na tingin at madugong makamay? Naramdaman ni Marco na nasusuka siya. Ang takot na dati isang hindi tiyak na anino ay ngayon ay may pangalan na, may mukha. At ang mukhang iyon ay ang mukha ng babaeng nag-alaga ng pinakamagagandang bulaklak sa buong San Lazaro. Mula sa araw na iyon, nakbago ang lahat para kay Marco. Hindi na siya simpleng trabahador. Naging isa siyang tagapagmatyak. Ang kanyang mata ay palaging nakasubaybay kay Isabel. Pinagmamasdan ng bawat galaw, bawat kilos, naghahanap ng karagdagang ebidensya. Naghihintay sa susunod niyang gagawin. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Kung tama ang kanyang hinala, ang kanyang buhay ay nakataya, ngunit hindi na siya maaring manatiling bulag. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kahit pa ang katotohanan iyon ang mismong pumatay sa kanya. Ang masumunod na araw ay naging isang walang katapusang paghihintay para kay Marco. Ang bawat paglubok ng araw ay hindi na hudyat ng pamamahinga, kundi simula ng isang mahabang pagbabantay. Sa gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang kanyang mapandinig ay nakatutok sa bawat kaluskos. Ang kanyang mamata ay nakasubaybay sa madilim na hardin mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Ang imahe ng sariwang kalmot sa braso ni Isabel at ang balita na nawawalang magsasaka ay tila dalawang multo na hindi siya tinatantanan. Alam niyang hindi na sapat ang magtago sa takot. Kung mananatili siyang walang ginagawa, baka siya na ang susunod na maging isang malungkot na balita sa bayan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kapangit o kapanganib. Isang gabi, nakpasya siyang hindi na siya makukulong sa kanyang silid. Hinasa niya ang isang lumang ngunit matalas na ita na natakpuan niya sa bodega. Sinigurado niyang puno ang baterya ng kanyang flashlight.
Ang mas simpleng bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting tapang, isang manipis na kalasag laban sa isang hindi nakikitang kawe. Nahintay siya. Ang unang gabi ng kanyang pagbabante ay dumaan ng walang nangyari. Pati na rin ang pangalawa. Nagsimula ng mag-alinlangan si Marco. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka nababaliw na siya dahil sa takot at pagod. Ngunit noong ikatlong gabi narinig niya ito. Hindi ito ang malakas at marahas na ingay mula sa mga kulungan. Ito ay isang tunot na mas tahimik, mas palihim. Isang mahinang kaluskos na sinundan ng tila pahuhukay ng lupa. At isang mababang ungol na parang sa isang hayop na nasisiyahan sa kanyang pagkain. At ang tunog ay hindi nagmumula sa mga kulungan, kundi sa pinakadulong bahaging lupain, sa hangganan ng hardin at ng madilim at makapal na gubat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pag-alinlangan ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto, hawak ng mahigpit ang itaksa, isang kamay at ang flashlight sa kabila. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay maingat, ang kanyang hininga ay pinipigilan. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Habang papalapit siya sa pinagmumulan ng tunog, isang kakaibang amoy ang nagsimulang sumalubong sa kanya. Isang amoy na pamilyar na sa kanya, ang metalikong amoy ng sariwang dugo. Ang matunog ay lalong lumilinaw, ang paghuhukay, ang pagngasap, at ang isang tunog ng pagpunit ng laman at pagbaling nga buto. Nagtago si Marco sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang sinilip ang kanyang ulo mula sa gilid ng puno. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatagos sa mga dahon, sapat lamang para makita ang isang anino na gumagalaw sa dilim. Huminga siya ng malalim, itinaas ang flashlight at binuksan ito. Ang matalim na liwanag ay tumama sa anino. At ang nakita ni Marco ay isang imahe na habang buhay na mananatili sa kanyang pinakamasamang bangungot. Doon nakaluhod sa lupa ay si Isabel! Ngunit hindi ito ang Isabel na hardinera. Ang kanyang mamahaling bestida ay punit-punit at punong putik. Ang kanyang mahabang buho ay gusot na tila isang pugat ng ibon. At ang kanyang mukha, ang kanyang makamay, ang kanyang dibdib ay nababahiran ng maitim at malakit na likido. Dugo. Nakayuko siya sa isang bagay sa lupa, isang bagay na halos hindi na makilala. Isang malaking kunehong gubat. Ang katawan nito ay gutay-gutay. Ang ngatuno na kanyang narinig ay ang ngatuno ng paglamon ni Isabel sa hilaw na laman ng hayop. Sa pagtama ng liwanag, natigilan si Isabel. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang umangat. At sa ilalim ng liwanag ng flashlight, nakita ni Marco ang kanyang mata. Wala na ang lamig at misteryo. Ang naroon na lang ay isang purong kabangisan, isang pagkahayop. Ang kanyang mata ay tila nagliliwanag, sumasalamin sa liwanag na parang sa isang pusa o isang ahas sa gabi. Isang mababang ungol ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan. Sa sobrang takot, napaatras si Marco. Ang kanyang paa ay tumama sa isang tuyong sanga. Lumikha ang isang malutong na tuno sa katahimikan ng gabi. Ang tuno na iyon ang pumukaw kay Isabel mula sa kanyang pagkatulala. Sa isang iglap kumilos ito. Hindi ito galaw ng tao. Ito ay galaw ng isang maninila. Mula sa pagkakaupo, tumalon ito ng walang kahirap-hirap at lumapag sa isang mababang posisyon na handang sumugot. Ang kanyang madaliri ay nakakapit sa lupa na para makukong hayop. Nasa pagitan na siya ngayon ni Marco at nandahan pabalik sa mansyon. Itinaas ni Marco ang kanyang itak. Ang kanyang makamay ay nanginginig ng husto. Ito na ang katapusan niya. Lalapain siya ng halimaw na ito. Hinintay niya ang pagtalon, ang pagsugot. Ngunit hindi ito nangyari. Nanatili si Isabel sa kanyang posisyon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang kanyang mata ay nakatitik kay Marco. At sa gitnang kanyang pakungol, may isang bagay na nakbago. Tila may isang pakikibakan na nangyayari sa loop niya. At isang boses ang pilit na lumalabas mula sa kanyang lalamunan. Isang boses na magaspang, garalgal at puno ng pahihirap na halos hindi na makilala bilang boses niya. Umalis.
Nah, dito, hirap na. Hirap niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang malaking pasakit. Ha, bang, ma, ari. Pa, ito ay isang babala. Ngunit sa tono nito, mayroong isang desperadong pakiusap. Isang pakiusap mula sa isang taong nakakulong sa loob ng isang halimaw. Bago pa man maintindihan ni Marco ang lahat, biglang tumalikod si Isabel. Sa isang malakas na talon, lumundag ito patungo sa kadiliman ng gubat. Ang kanyang anino ay mabilis na nilamon ng nga puno. Nawala na parang isang masamang panaginip. Naiwan si Marco na mag-isa sa gitna kadiliman. Nangingini na parang isang dahon. Nabitawan niya ang flashlight at ang itak. Napaluhod siya sa lupa, humihingal habang ang kanyang tiyan ay bumabaliktad. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay totu. Si Isabel ay isang halimaw. Siya ang pumapatay. Ngunit ang babala, bakit? Bakit siya binalaan? Bakit hindi siya sinaktan? Halos gumapang si Marco pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto. Iniharang ang upuan. At napasandal siya rito. Ang kanyang likod ay basang ng pawis. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit para kay Marco, ang katahimikan ay mas lalo pang naging nakakatakot. Ang halimaw sa mansyon ay hindi na isang misteryo, ngunit isang bagong palisipan ang nabuo. Ang halimaw ay may kakayahang magsalita at ang sinabi nito ay hindi isang banta, kundi isang desperadong babala. Ang panganib ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Ang katahimikan na sumunod sa pagtakas ni Isabel sa gubat ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay na narinig ni Marco. Binitiwan niya ang lahat ng dala niya at halos gumapang pabalik sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang isipan ay isang nagangalit na bagyong takot at pakalito. Nakita niya ito, ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan iyon ay may kasamang isang babala, isang pakiusap mula sa isang halimaw. Hindi siya natulok ng gabing iyon. Bawat anino sa kanyang bintana ay tila nakaanyong si Isabel. Bawat kaluskos ay tila mga kuko nitong kumakaskas sa kanyang pader. Niyakap niya ang kanyang tuhod, nakasandal sa pinto, naghihintay sa pagsikat nga araw o sa kanyang kamatayan alinman ang mauna. At ang kamatayan ay tila mas malapit. Nagsimula ito sa isang mahinang pakalmot sa dingding na yari sa kahoy, isang tunok na tila sa isang malaking daga. Ngunit alam ni Marco na hindi ito daga. Lumakas ito. Naging isang marahas na pakalampak na parabang may isang bagay na pilit na gumagawa ngang butas papasok. Sinundan ito ngang isang mababang pag-ungol sa tapat ngang kanyang pinto, isang tunok ngang gutom at galit. Nagtulak si Marco ngang isang maliit na aparador para harangan ang pinto. Ang kanyang hininga ay putol-putol. "Tulungan niyo, ako!" sigaw niya. Kahit alam niyang walang makakarinig. Ang pakalampak sa pinto ay lalong lumakas. Ang kahoy ay nagsimulang makabitak. Sa siwang ng bintana, isang madilim na anino ang kanyang nakita. Ang hugis nito ay hindi na pangtao. Mas malaki, mas baluktot. Ito na ang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang matalim na sigaw ang pumuni sa katahimikan ng gabi. Isang boses na puno ng kapangyarihan at galit. "Layuan mo siya, hayop ka!" Boses iyon ni Kapitana Elena. Sumilip si Marco sa isang butas sa dingding. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kapitana na nakatayo sa damuhan. Nakasuot lamang ito ng puting pantulok. Ang kanyang buhok ay nakalugay at hinahangin. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang mahabang itim na latigo na tila yari sa kung anong balat ng hayop. Isang buntot pagi. Ang aninong halimaw ay lumingon sa kapitana at umungol ang may pakbabanta. Ngunit hindi natinag ang kapitana. Iwinasiwas niya ang latigo. Isang mataginting na tuno ng hagupit ang narinig, na sinundan ng isang nakakapasong hiyaw ng sakit mula sa halimaw. Sa pagtama ng latigo, tila ito nagliyab na may mampusyaw na asul na apoy. Muling humagupit ang kapitana. At muli, ang halimaw ay umatungal sa sakit at pagkatapos ay mabilis na tumalilis, nawala sa kadiliman ng gabi.
Naiwan ang kapitana. Humihingal. Nakatayo sa gitna ng damuhan. Saglit siyang lumingon sa direksyon ng wasak na pinto ni Marco. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Pagkatapos, walang anumang salita, tumalikod ito at naglakad pabalik sa malaking bahay. Naiwan si Marco sa lupkong kanyang silid, nanginginig, hindi sa takot, kundi sa lubos na pagkalito. Bakit? Bakit siya nito iniligtas? Ang babaeng pinaghihinalaan niyang nagtatago sa halimaw ay siya palang nagtataboy dito. Ang misteryong angsyon ay lalo pang lumalim. Kinabukasan, isang karpintro ang dumating para ayusin ang pinto ni Marco. Ang opisyal na kwento, inatake ng maasong ligaw. Walang tumutol. Ngunit nakita ni Marco ang takot at pagtataka sa mga mata ng ibang trabahador. Alam niyang walang naniniwala sa kwentong iyon. Naging maingat si Marco sa buong araw. Iniwasan niya si Kapitana Elena at lalo na si Isabel na hindi niya nakita buong umaga. Pagsapit ng tanghalian habang nakaayos siya nga magamit sa kusina. Isang nakakayanik na sigaw ang umaling-aungaw mula sa loob. Sigaw iyon ng isang bata. Sigaw iyon ni Leo. Ang bata ay tumakbo palabas ng kusina. Ang kanyang muka ay putlang-putla. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa takot. Niyakap niya ng mahigpit si Aling Nena na kararating lang. Si Ate Isabel. Humihibing sabing bata. Nasa kusina po. May kinakain siyang manok. Hilaw po! Ang daming dugo! Nakatinginan si Marco at si Aling Nena. At pagkatapos ay sabay silang tumakbo papasok sa kusina. Ang tanawin na bumungat sa kanila ay mas masahol pa sa sinabing ang bata. Sa isang sulok, nakaupo sa sahig si Isabel. Yakap-yakap niya ang isang manok na pinunit-punit. Ang magabalahibo nito ay nakalat sa sahig. Ang kanyang mukha at damit ay punong dugo. Ang kanyang mata ay wala sa sarili. Punong isang ligaw at gutom na kabangisan. Hindi niya sila napansin. Patuloy lang ito sa pasubo ng hilaw na laman. Ang takot at galit ay biglang bumulwak sa dibdib ni Marco. Ang imahe ng kanyang wasak na pinto, ang takot na naramdaman niya kagabi, ang pagkasinda sa mukha ni Leo, lahat ay nagumapaw. Isabel! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Anong ginagawa mo? Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, tila nagising si Isabel. Binitiwan niya ang manok at tumingin sa kanila. Ang kanyang nga mata ay nanlisik. Isang ungol na hindi pang tao ang kumawala sa kanyang lalamunan. At sa isang iglap, sumugot ito. Hindi kay Aling Nena, kundi direkta sa kanya. Hindi nakaiwas si Marco. Bumaksak sila sa sahig. Nagpagulong-gulong. Ang lakas ni Isabel ay hindi kapanipaniwala. Nagpumiglas si Marco habang pilit nitong kinakagat at kinakalmot ang kanyang mukha at lik. Diyos ko po! Sigaw ni Aling Nena. Ngunit pagkatapos ng unang pakasinda, kumilos ang matanda ng may pambihirang bilis at determinasyon. Tumakbo ito sa isang lumang aparador. Binuksan ito at kinuha ang isang garapon na puno ang magaspang na asin. Habang tumatakbo pabalik, may ibinulong itong nga salita, isang mabilis na dasal o orasyon. Patawarin mo ako, iha, sabi niya. At pagkatapos ay isinaboy niya ang isang dakot ng asin sa nagwawalang katawan ni Isabel. Ang epekto ay madugo at madalian. Sa pagdikit ng asin sa balat ni Isabel, umusok ito na tila na paso at isang nakakapasong hiyaw ang kumawala sa kanya. Binitiwan niya si Marco at nagsimulang magpagulong-gulong sa sahig na parabang sinusunok siya ng isang apoy na hindi nakikita. Ang kanyang katawan ay umarkong pabaliktad. Ang kanyang magabuto ay tila naglalagutukan. Isang maitim at malapot na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Bumabaksak sa sahig na may kasamang mabahong amoy. Pagkatapos ng ilang sandaling ang marahas na pangingisay, ang kanyang katawan ay biglang lumambot at bumaksak siya sa sahig, walang malay. Ang kusina ay biglang natahimik. Tanging ang hiningal na pahinga ni Marco at ang mahigbi ni Aling Nena ang maririnig. Tumingin si Marco mula sa walang malay na si Isabel patungo kay Aling Nena. Ano? Ano po yon? Ano pong ginawa niyo? Tanong niya, litong-lito. Lumuhot si Aling Nena sa tabi ni Isabel.
Hinahaplas ang buhok nito habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya ang halimaw. Iho, sabi niya sa basak na boses. Biktima lang siya, katulad ng mga hayop na namatay. Katulad ni Mang Berto, biktima lang din siya. Ano pong ibig niyong sabihin? May konsepto sa amin sa probinsya, ang tawag ay ang gaulalin. Hindi lahat ng aswang ay isinilang na ganun. Ang iba ay nahahawa. Pinapakain ng laman ng kapwa nila aswang o isinusumpa. Ang sumpa ay parang isang sakit na kumakain sa iyong kaluluwa. Nasa loop niyang halimaw, Marco. At kung minsan, ito ang nananay. Tiningnan ni Marco ang payapang mukha ni Isabel. Ang babaeng kinatakutan niya, ang babaeng gusto niyang saktan kanina, ay isa lang palang biktima na nakikipaglaban sa isang digmaan sa loop ng kanyang sariling katawan. Ang babala sa gubat. Iyon siguro ang tunay na Isabel. Napilit na lumalaban para bigyan siyang babala. Ang mali niya sa pagitan ng mabuti at masama ay biglang nabura. At isang mas nakakatakot na tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Kung si Isabel ay biktima lamang, sino ang tunay na halimaw? Sino ang gumawa nito sa kanya? Ang kanyang namata ay dahan-dahang napatingin sa pasilyo na patungo sa opisinang babaeng humahawak ng buntot pagi. Si Kapitana Elena, ang maaraw na sumunod sa insidente sa kusina ay nababalot sa isang nakakabinging katahimikan. Si Isabel ay hindi na muling nakita sa hardin. Ang opisyal na kwento, ayon kay Kapitana Elena, ay bigla itong nakasakit at kailangang magpahinga sa kanyang silid. Si Aling Nena lamang ang pinapayagang pumasok para mahatid ng pakain at gamot. Sa tuwing lalabas ang matanda mula sa silid, ang kanyang mata ay pagod at ang kanyang muka ay puno ng lungkot na hindi niya masabi. Para kay Marco, ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang paalala ng panganib. Ang kaalaman na kanyang daladala ay isang mabigat na pasanin. Alam niya na si Isabel ay isang biktima. Ngunit ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot pa. Dahil nangangahulugan itong may isang tunay na halimaw na malayang gumagala. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang kagalang-galang na pangalan. Ang bawat ngiti ni Kapitana Elena ay tila isang pangungutya. Ang bawat mabuting salita nito ay tila isang lason. Ramdam ni Marco ang ngamatang pitana na laging nakasunod sa kanya. Isang mapanuring tingin na parabang binabasa nito ang laman ng kanyang isip. Na parabang alam nito na alam na niya ang isang bahagi ng katotohanan. Ang mansyon ay naging isang kulungan, hindi lang para kay Isabel, kundi para na rin sa kanya. Isang hapon, inutusan siya ni Kapitana Elena na pumunta sa bayan para bumili ng mga pataba para sa hardin. Sa una ay nakatubili si Marco, ayaw niyang iwan ang mansyon. Ngunit ang utos ng kapitana ay hindi matatanggihan. Habang tinatahak niya ang mahabang daan palabas ng lupain, isang pakiramdam ng kalayaan ang kanyang naramdaman. Ngunit may kasama itong kaba. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang mapuno at ang alikabok sa daan. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad, pero mas binilisan na niya. Nang malapit na siya sa isang kurbada kung saan ang daan ay natatakpan ng malalaking punong mangga, isang lalaki ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Napatalon si Marco sa gulat at agad na hinawakan ang puluhan ng ita na laging nakasugbit sa kanyang baywang. Ang lalaki ay mas matanda sa kanya. Ang mukha nito ay sunog-saraw at puno ng mga guhit ng pagod at hirap. Ang kanyang mga damit ay simple, tulad ng isang ordinaryong magsasaka. Ngunit ang kanyang mamata, mayroon itong talim. Isang talino at bigat na hindi pangkaraniwan. Itinaas ng lalaki ang kanyang dalawang kamay, isang senyales na hindi siya naparito para makipag-awe. Huminahon ka, binata, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi ako kaawe. Kailangan nating mag-usap. Mahalaga ito. Nagduda si Marco. Sa lugar na iyon, ang pagtitiwala ay isang bagay na hindi niya kayang ibigay basta-basta. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Matigas niyang tanong. Tumingin ang lalaki sa makabilang gilid ng daan. Tila tinitiyak na walang nakakarinig. Hindi ligtas dito. Sumunod ka sa akin.
Tungkol ito kay Elena. Ang pagbanggit nito sa unang pangalan ng kapitana nang walang anumang galang o titulo ang siyang nagpakumbinsi kay Marco na may kakaiba sa taong ito. Dinala siyang lalaki sa isang tagong lugar sa tabing ilog malayo sa daan. Doon sa ilalim-lilim gakawean umupo sila sa isang malaking bato. Ako si Mateo, pagpapakilalang lalaki. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Marco. Dating asawa ni Elena. Halos malaglag ang panga ni Marcos sa kanyang narinig. Ang asawa ng kapitana na matagal ng usap-usapan sa baryo na umalis at hindi na nagpakita ay nasa kanyang harapan. Nagsimulang makwento si Mang Mateo. Ang kanyang masalita ay puno ng pait at pagsisisi. Ikinuwento niya ang isang Elena na ibang-iba sa kapitana na kilalang lahat ngayon. Isang Elena na punong pangarap. Ngunit sa kalaunan ay nilamon ng sarili nitong ambisyon. Hindi sapat sa kanya ang pagiging kapitana. Sabi ni Mateo, gusto niyang maging mayor, gobernador. Gusto niyang paharian ang buong probinsya. Sa kanyang desperasyon na makamit ang kapangyarihan, gumawa si Elena ang isang bagay na karumal-dumal. Ayon kay Mateo, sa kaibuturan ng bundok na nakapaligid sa San Lazaro ay naninirahan ang isang sinaunang nilalang, isang tikbalang. Isang makapangyarihan at masamang espiritu ng kabayo na kinatatakutan ng mga ninuno. Si Elena sa kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan ay hindi natakot. Hinanap niya ito. Gumawa siya ng isang kasunduan. Ang tikbalang, paliwanag ni Mateo, ay tutulungan siyang umangat sa kapangyarihan. Gamit ang itim na mahika, bibigyan siya nitong yaman, impluensya, at sisirain ang sinumang hahadlang sa kanya. Napahinto sa pagsasalita si Mateo, tila nahihirapang sabihin ang susunod. Ang kapalit ay simple lang, buhay. Kailangan ng tikbalang ng pagkain para manatiling malakas. At ang pagkain na gusto nito ay laman ng tao. Ang dugo ay tila nawala sa mukha ni Marco. Ang manawawala sa baryo. Malungkot na pag-amin ni Mateo. Hindi sila nawawala. Sila ay maalay. Masakripisyo para sa ambisyon ni Elena at si Isabel. Nanginginig na tanong ni Marco. Bakit? Bakit siya naging ganun? Isang madilim na galit ang gumuhit sa mukha ni Mateo. Dahil si Elena ay hindi lang masama, Marco. Matalino siya. Habang tumatagal, nagiging pabaya ang tikbalang. Ang pagpatay sa mga hayop ang ngabakas. Alam niyang darating ang araw na may makakahalata. Kailangan niya ng isang taong pagbibintangan. Isang pain. Isang panakibutas. At si Isabel ang pinili niya. Bulong ni Marco. Na ngayon ay naintindihan na ang lahat. Eksakto. Isang dalagang ulila. Walang kamag-anak na maghahanap. Tahimik at laging nag-iisa. Ang perpektong biktima. Lihim siyang pinakain ni Elena ang isang bagay na isinumpa ang tikbalang. Dahan-dahan itong nilason ang kaluluwa ni Isabel. Ginawa siyang isang halimaw na katulad nila para kung sakaling mabisto ang lahat, mayroon siyang ituturong salarin. Lahat ng mga katanungan ni Marco ay nasagot sa isang iglap. Ang pagligtas sa kanya ni Kapitana hindi iyon kabaitan kundi pagprotekta sa kanyang mga sikreto. Hindi maaring mamatay si Marco sa kamay ng isang halimaw dahil makiwan iyon ng matanong. Mas malinis kung si Marco ay basta na lang maglalaho tulad ni Mang Karding. Bakit po kayo umalis? Bakit hindi niyo siya pinigilan? Tanong ni Marco. Napayuko si Mateo. Sinubukan ko. Diyos ang nakakaalam, sinubukan ko. Ngunit nang malaman ko ang ginawa niya, huli na ang lahat. Masyado na siyang malakas. Masyado nang malalim ang kanyang pagkakasangkot. Kinakatakutan na siya kahit nga mataong dati niyang kaibigan. Umalis ako dahil natakot ako para sa buhay ko at sa buhay nga anak namin si Leo. Pero hindi niya ibinigay sa akin si Leo. Ginawa niyang bihag ang sarili naming anak para masigurong mananahimik ako. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. Sa loob ng maraming taon, nagmamasid lang ako mula sa malayo. Walang magawa. Naghihintay nga ang pagkakataon ng isang taong makakakita rin sa tunay na kulay ni Elena. At nakita kita, iho.
Nakita ko ang takot at pagdududa sa iyong mamata. Alam kong alam mo na may mali. Tumingin si Mateo kay Marco, ang kanyang nga mata ay punong pakiusap. Tulungan mo ako, iho. Hindi para sa akin. Tulungan mong iligtas ang anak ko. Tulungan mong palayain si Isabel mula sa sumpang iyon. Tulungan mong itigil ang pagpatay sa mga inosenteng taong baryo. Saglit na naghari ang katahimikan. Tinimbang ni Marco ang lahat. Ang panganib ay hindi biro. Maari siyang mamatay. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ang kanyang ina, ang takot sa mga mata ni Leo, at ang punong paghihirap na mukha ni Isabel. Hindi niya kayang talikuran ang mga ito. Dahan-dahan, tumango si Marco. Sige po, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ang determinasyon. Tutulungan ko kayo. Sa unang pagkakataon, isang malit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Mateo. Isang ngiti ng pag-asa. Nausap sila ng ilang sandali pa, bumuo ang isang paunang plano. Si Marco ang magiging mata at tainga ni Mateo sa loob ng mansyon. Nagiwalay sila ng may isang lihim na kasunduan. Habang naglalakad pabalik si Marco sa mansyon, mas mabigat ang kanyang mabalikat kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang takot ang kanyang dala. Mayroon na ring layunin. Siya ay hindi na isang simpleng tagapangalaga ng hayop. Isa na siyang espiya sa lungga ng isang demonyo. At gagawin niya ang lahat para ibaksak ito kahit pakapalit nito ang kanyang sariling buhay. Ang kaalaman sa katotohanan ay isang espada na may dalawang talim. Para kay Marco, ito ay nagbigay sa kanya ng direksyon at layunin. Ngunit kasabay nito, idinulot nito ang isang bigat at takot na halos hindi niya makayanan. Sa bawat pagngiti ni Kapitana Elena, ang nakikita niya ay ang tikbalang na nasa likod nito. Sa bawat utos nito, naririnig niya ang sigaw nga nawawalang biktima. Ang mansyon ay naging isang entablado. At siya ay isang aktor na pilit na gumaganap sa papel ng isang masunuring trabahador. Habang sa lublub niya ay nag-aalab ang isang planong magpapabagsak sa reyna ng kanilang munting kaharian. Ang kanyang unang hakbang, kailangan niyang makausap si Isabel. Kailangan nitong malaman na may kakampi na ito, na hindi na ito nag-iisa. Ngunit hindi ito madali. Si Isabel ay tila isang bilanggo sa sarili niyang silit. Nahanap si Marco ang tiempo. Lumapit siya kay Aling Nena habang ito ay nag-isa sa kusina naghahanda ng hapunan. Ang mukhang matanda ay laging pagod. Ang kanyang balikat ay tila lalong bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Aling Nena, mahinang tawag ni Marco. Kailangan ko pong makausap si Isabel. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang kanyang mata ay puno ng pag-iingat. Hindi maaari. Iho, mahigpit ang bilin ng kapitana. Alam ko po, pagpapatuloy ni Marco, ibinaba pa niya ang kanyang boses. Pero kailangan niya akong makausap. Aling Nena, alam ko na po ang katotohanan. Hindi lahat, pero sapat para malaman na si Isabel ay isa lamang biktima. Natigilan si Aling Nena. Binitiwan niya ang kanyang ginagawa. Anong ibig mong sabihin? May nakausap po ako, sabi ni Marco. Pinipili ng mabuti ang kanyang salita. Alam ko kung sino ang tunay na may gawa ng lahat ng ito sa kanya. At sa buong baryo, ang mamata ni Aling Nena ay nanlaki sa gulat na sinundan ng pag-unawa at sa huli na isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon, mag-isa niyang dinadala ang sikretong ito. Ngayon mayroon na siyang karamay. Tumango ang matanda, bukas bulong nito. Alis ang kapitana para sa isang pulong sa Kapitolyo. Bibigyan kitang pakakataon. Kinabukasan, gaya ngang sinabi ni Aling Nena, umalis si Kapitana Elena. Ang pag-alis ng kanyang magarang sasakyan ay tila pag-alis ng isang madilim na ulap sa mansyon. Nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Sinamantala nila ang pagkakataon. Dinala ni Aling Nena si Marco sa silid ni Isabel. Ang silid ay maliit at simple. Si Isabel ay nakaupo sa isang sulok ng kanyang kama, nakayakap sa kanyang matuhot. Siya ay payat, maputla, at ang dating malaming na tingin sa kanyang mamata ay napalitan ng isang basag at walang buhay na paningin. Nang makita niya si Marco,
Agad na bumalik ang pagiging mailap sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong niya. Ang boses ay punong pagdududa at takot. Lumapit si Marco, dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Itinaas niya ang kanyang kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ako naparito para saktan ka o para husgahan ka. Naparito ako dahil nalaman ko na ang totoo. Tumingin sa kanya si Isabel, naguguluhan. Ang totoo? Alam kong hindi ikaw ang may kasalanan. Pagpapatuloy ni Marco. Alam kong biktima ka lang. Biktima ka lang ni Kapitana Elena. Sa pagkarinig ng salitang iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Isabel. Ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Ang kanyang mamatay ng laki na punong luha na matagal na niyang hindi pinapakawalan. Ang kanyang malabi ay nanginig at isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Umiyak siya. Isang iyak na punong sakit ng galit, ng kalungkutan at ng lahat ng pihati na maisa niyang kinimkim. Hinayaan siya ni Marco. Nang bahagya na siyang kumalma, nagsimula siyang makwento at ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilok. Akala ko mabuti siyang tao. Simula niya, ang kanyang boses ay basag. Ulila ako, Marco. Walang pamilya. Nang bigyan niya ako ng trabaho, ng tirahan, para sa akin isa siyang anghel. Hinangaan ko siya. Ikinuwento niya ang isang araw. Ilang buwan na ang nakalipas. Ipinatawag siyang kapitana sa loob ng mansyon. Isang pribadong hapunan sabi nito bilang pasasalamat sa kanyang magandang trabaho sa hardin. Kaming dalawa lang. Nagluto siya nga paborito ko raw, sinigang. Ang saya ko noon, pakiramdam ko. Tinuring niya akong pamilya, ngunit may kakaiba sa sinigang na iyon. Ang sabaw ay mas maitim kaysa sa karaniwan at ang laman. Sabi niya, isang espesyal na uri daw ng baboy ramo mula sa bundok. Pero ang lasa, kakaiba, malansa. At ang pagkakahimaing laman parang goma. Pero kinain ko. Ayokong maging bastos. Iyon pala ang lason na sisira sa buong buhay ko. Pagkatapos ngang gabing iyon, nagsimula ang nga bangunot. Mga panaginip kung saan tumatakbo siya sa gubat. Gamit ang kanyang magkamay at paa. Hinahabol ang mahayop. Kinakain sila ng hilaw. Sinundan ito ng mataas. Nalagnat at ng isang hindi may paliwanag na gutom. Isang gutom na hindi para sa kanin o tinapay. Isang gutom para sa dugo at laman. At isang umaga, pagpapatuloy niya, nanginginig sa alaala. Nagising ako sa gitna ng gubat. Punit ang damit ko. May dugo sa aking bibig at mga kamay. Wala akong maalala. Kinabukasan, narinig ko ang balita tungkol sa namatay na baboy. At alam ko na, Diyos ko, alam ko na, ako ang may gawa. Sa kanyang pagkasindak, kinumpronta niya ang kapitana. Ngunit sa halip na tulong, isang demonyo ang kanyang nakita. Tumawa lang siya, sabi ni Isabel. Ang galit ay pumalit sa kanyang maluha. Sinabi niya sa akin ang lahat na isa na akong halimaw, na ako ang kanyang alaga. At kung magsusumbong ako, siya mismo ang magsasabi sa mga taga-baryo. Hahabulin nila ako, papatayin na parang isang mabangis na hayop. Wala akong nagawa. Naging bilanggo niya ako. Ang babala niya kay Marco sa gubat ay ang huling hiblang kanyang pagkatao na pilit na lumalaban. Sinusubukang magligtas ng iba kahit hindi niya may ligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang kwento, si Marco ay napuno ng awa at ng matinding galit para sa kapitana. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mang Mateo sa tikbalang at sa kanilang plano. Kailangan namin ang tulong mo, Isabel. Alam mo ba kung nasaan ang mga biktima?
Tumango si Isabel, ang kanyang mamata ay biglang nakaroon ng determinasyon. Oh, bulong niya! Naririnig ko sila. Sa aking mga panaginip naririnig ko ang kanilang maiyak. Ang kanilang mga sigaw ay tumatawag mula sa ilalim ng lupa. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng hardin. May isang lumang balon sa pinakadulong bahaging hardin. Matagal nang natuyo at tinabunan ng abaging. Iniwasan iyon ng lahat dahil sa mga kwentong kababalahan. Tumingin siya pabalik kay Marco. Ang kanyang mata ay punong takot. Hindi iyon ordinaryong balon, Marco. Iyon ang bibig ng impyerno. Doon niya itinatago ang mga kinukuha niya bago niya ialay sa kanyang Panginoon. Sa wakas, hawak na nila ang pinakamahalagang impormasyon, ang eksaktong lokasyon. Hindi na isang biktima lamang si Isabel sa mga mata ni Marco. Isa na siyang mahalagang kakampi, isang susi sa pagpapalaya ng bihag. Makinig ka, Isabel. Sabi ni Marco, ang kanyang bose ay matatag. Palalayain ka namin mula sa sumpang ito. At pagbabayarin natin si Elena sa lahat ng ginawa niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Isabel. Iniwan ni Marco ang silit, ang kanyang puso ay mabigat ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Hawak na niya ang mapapatungo sa lungga ng halimaw. Ang susunod na hakbang ay ang planuhin kung paano nila ito papasukin nang hindi sila ang kinakain. Ang pagkakatuklas sa lokasyon nga, biktima ay isang mitsa na naksindi ng apoy ng pag-asa at pagmamadali sa puso ng munting grupo. Ang bawat oras na lumilipas ay maring mga hulugan ng isa pang buhay na kikitilin. Alam nilang kailangan nilang kumilos at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, sa isang abandonadong kamalig sa pinakaliblib na bahagi ng lupain, naganap ang kanilang unang lihim na pagpupulong. Naroon si Marco. Ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Naroon si Aling Nena. Ang kanyang pag-aalala ay nababalutan ng isang tapang na ngayon lang nakita ni Marco. Kasama nila si Mang Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng katatagan. At sa isang sulok, nakaupo si Isabel, payat at mahina, ngunit sa kanyang mata ay may bagong apoy, isang apoy ng paghiganti at ng pagnanais na itamang nga pagkakamali. Sa una ay may pag-alinlangan. Si Aling Nena, na matagal nang nagsilbi sa mansyon, ay nagulat nang makita ang dating asawa ang kanyang amo. Si Isabel naman ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan si Mang Mateo na may pag-ingat. Si Marco ang nagsilbing tulay. Ikinuwento niya kung paano sila nakita ni Mateo at kinumpirma ang lahat ng nalalaman nito. Isa lang ang ating layunin. Pagtatapos ni Marco, ang iligtas ang mabihag at itigil ang kasamaan ni Kapitana Elena. Ang kanyang masalita ang bumasak sa yelo ng pagdududa. Mula sa sandaling iyon, sila ay naging isang unit, isang pamilyang binuwang trahedya at pinak-isang-isang layunin. Nagsimula ang pagpaplano. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaalaman na ibinahagi sa mesa. Unang nagsalita si Aling Nena, ang tagapag-ingat ng sinaunang karunungan. Mula sa isang bayong, inilabas niya ang kanyang sandata. Hindi ito mga patalim o baril, kundi manabagay na mas makapangyarihan laban sa kanilang kalaban. Bawang, sabi niya, habang inilalapag ang isang bungkos ngang malalaki at mababangong bawang. Ang amoy nito ay lason sa matulat nila, nakakapanghina, nakakalito. Sunod niyang, inilabas ang isang bote ng madilaw na langis. Lana, paliwanag niya. Langis ng niyok na dinasalan sa loob ng 40 araw. Kapag ipinahit sa anumang sandata ang bawat tama nito sa kanila ay magiging tila paso ang kumukulong tubig. Mayroon din siyang maliliit na supat ng asin na hinaluan ng pinulbos na uling mula sa sinuno na palaspas. Ito ang magsisilbi nating proteksyon. Isang harang na hindi nila kayang lampasan. Ang kanyang mga salita ay tila galing sa ibang panahon. Ngunit sa kanilang sitwasyon, ang mga ito ay mas matimbang pa kaysa sa anumang modernong armas.
Sumunod si Mang Mateo, ang pragmatiko at estratehista ng grupo. Inilatag niya sa isang lumang sako ang isang naninilaw at marupok na mapa. Mapa iyong ng buwang lupain, isang mapanggaling pa sa kanyang ninuno. Ang balon na sinasabi ni Isabel ay narito. Sabi niya, tinuturo ang isang marka sa mapa. Ito ang pangunahing pasukan at siguradong binabantayan ito. Ngunit pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang linya sa mapa. Pero may isa pang daan. Isang lumang sistema ngang patubig sa ilalim ngang lupa. Halos nakalimutan na ito ang lahat. Kung tama ang aking hinala, konektado ito sa sistema ngam gakuweba sa ilalim ngang balon. Ito ang magiging daan natin palabas. Naglabas din siya ngam galubit, bareta, at ang kanyang sariling itak na hinasa hanggang sa kuminang ang talim. Siya ang magiging lakas ng kanilang operasyon. At sa huli, nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang lahat ay nakinig ng mabuti dahil alam nilang ang kanyang kaalaman ang pinakamahalaga sa lahat. Bilang isang biktima ng sumpah, mayroon siyang connection sa kadiliman na hindi nila maintindihan. Ang tikbalang, simula niya, ay kumukuha ng lakas mula sa buwan. Kapag bilok ang buwan, halos hindi siya magagapi. Ngunit sa darating na gabing ang dilim sa bagong buwan, doon siya pinakamahina. Gabi ng dilim. Ulit ni Aling Nena. 3 araw mula ngayon. Nagpatuloy si Isabel. Matalas ang kanyang pang-amoy sa dugo. Ngunit nasusuklam siya sa amoy ng dinikdik na bawang at sa asim ng sinunok na dayap. Ang kanyang mapandinig ay pambihira. Ngunit ang tunongang binaliktad na dasal ay nakakabingi sa kanya. Ang bawat detalye na kanyang ibinibigay ay isang susi. Isang piraso ang puzzle kung paano talunin ang isang halimaw. Tiningnan nila ang isa't isa at mula sa kanilang pinaksama-samang kaalaman, isang plano ang nabuo. Ang kanilang pag-atake ay magaganap sa gabing ang dilim. Si Marco at Mang Mateo ang papasok sa balon. Ang kanilang mga ita ay babasbasan ng lana. Gagamit sila ng mga bomba ng bawang dinikdik na bawang na binalot sa tela para lituhin ang tikbalang. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang palayain ang mga bihag. Habang abala ang halimaw, si Aling Nena ay mananatili sa itaas, magbabantay at maghahanda para sa pagdating ng mabiktima. Ngunit ang papel ni Isabel ang pinagtalunan. Masyadong mapanganib para sa iyo, Iha, sabi ni Mang Mateo. Umiling si Isabel. Ang determinasyon sa kanyang nga mata ay hindi natitinag. Kailangan niyo ako sa loob, sabi niya. Nararamdaman ko siya. Malalaman ko kung nasaan siya, kung kailan siya atake. Utang ko ito sa mataong. Dinamaying sumpang na sa akin. Hayaan niyo akong tumulong na itama ito. Walang nang nakipagtalo pa. Si Isabel ang magiging kanilang gabay at sensor sa loob ngang kadiliman. Ang kanilang daan palabas ay ang lumang lagusan ngang patubig. Ang sumunod na 3 araw ay ginugol nila sa maiting na paghahanda. Sa gabi, habang ang mansyon ay tahimik, ang 4 na anino ay gumagalaw sa lihim. Si Aling Nena ay nakulong sa kanyang silid, nag-orasyon sa langis at asin. Ang kanyang nabulong ay tila isang sinaunang awit. Si Marco at Mang Mateo ay nasa kamalik tahimik na hinahasa ang kanilang maitak, pinapahiran itong itim at mabangong lana. Ang bawat hagot ng bato sa metal ay isang pangakong pahihiganti. Si Isabel naman ay nag-ayuno. Umiinom lamang ng tubig na may dasal mula kay Aling Nena. Sinusubukan niyang palakasin ang anumang natitira sa kanyang pagkatao. Inihahanda ang kanyang sarili sa laban hindi lang sa tikbalang, kundi pati na rin sa halimaw na nasa loop niya. Dumating ang 3 gabi. Ang gabi ang dilim. Walang buwan, walang bituin. Ang langit ay isang itim na kumot na bumabalot sa buong San Lazaro. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang katahimikan ay puno ang isang nagbabantang bigat. Nakipon sila sa huling pagkakataon sa abandonadong kamalik. 4 na tao laban sa isang sinaunang kasamaan. Isang binatang may daladalang pag-asa, isang matandang may daladalang kaalaman, isang amang may daladalang pagsisisi, at isang dalagang may daladalang sumpa. Tiningnan nila ang isa't isa.
Walang salitang kailangan. Sa kanilang mata, nababasa ang takot, ngunit mas nangingibabaw ang tapang. Handa na sila para sa buhay o para sa kamatayan. Ang gabing ang dilim ay dumating ng walang anumang babala. Ang langit ay isang blangkong itim na tela, walang buwan, walang nga bituin. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga at ang buong San Lazaro ay nababalot sa isang katahimikang mas mabigat kaysa sa isang panalangin para sa mga patay. Sa pinakatagong sulok ng hardin ni Kapitana Elena, sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng baletena ang nabaging ay tila mga ahas na gumagapang nagtipon ng apat na anino. Ito ang lugar ng lumang balon, ang bibig ng impyerno. Bago sila magsimula, si Aling Nena ay nagsagawa ng isang huling ritual. Kinuha niya ang lana, ang langis na binasbasan, at ipinahid ito sa anyo ng isang krus sa nunang bawat isa sa kanila kay Marco, kay Mang Mateo at kay Isabel. Ang Diyos na mahabagin ay sumainyo, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pananampalataya. Mag-ingat kayo, maghihintay ako sa inyong pagbabalik. Inabot niya sa kanila ang masupot na asin at ang mabomba nga bawang. Pagkatapos tumayo siya sa di kalayuan, ang kanyang anyo ay isang nag-isang bante sa gitna ng kadiliman. Si Mang Mateo ang unang kumilos. Inilabas niya ang isang makapal at matibay na lubit, itinali ang isang dulo sa matibay na ugat ng punong balete at inihagis ang kabilang dulo sa walang hanggang kadiliman ng balon. Ako ang mauna, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak para masigurong ligtas ang daan. Walang sinayang na sandali. Sinimula na niya ang pagbaba. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman hanggang sa isang mahinang sigaw mula sa ibaba. Ang nagsabing ligtas na. Sumunod si Marco. Habang nasa gilid siyang balon, sumilip siya sa ibaba. Isang nakakapanindig balahibong kadiliman ang sumalubong sa kanya. Ang amoy na umalinggasaw mula rito ay amoy na bubulok na lupa, ang amag, at ng isang bagay na mas masahol pa isang amoy ngang sinaunang kasamaan. Huminga siya ng malalim, kumapit sa lubid at sinimulan ang pagbaba. Pakiramdam niya ay iniiwan na niya ang mundo ngang buhay. Huling bumaba si Isabel. Ang kanyang magalaw ay mas magaan, mas mabilis, na tila sanay na siya sa kadiliman. Sa kanyang pagbaba, ang hangin ay tila lalong lumamig. Ang ilalim ng balon ay hindi patak na lupa. Ito ay pasukan patungo sa isang likas na kuweba. Ang hangin ay mabigat at halos hindi mahinga. Tanging ang liwanag mula sa kanilang ma-flashlight ang nagsisilbi nilang gabay, ngunit ang kadiliman ay napakakapal na tila kinakain nito ang kanilang liwanag. Ang mapader ng kuweba ay basa at madulas at ang sahig ay maputik. Dito tayo, bulong ni Isabel, kahit na ang lahat ng daan ay makakamuha. Ipinikit niya ang kanyang mata, tila nakikinig sa isang bagay na sila lamang ang hindi naririnig. Ang sumpa sa kanya, na dati isang lason ay ngayon ay nagsisilbing kanilang kumpas. Sinundan nila siya, naglalakad ng maingat sa makikitit na lagusan. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mayapa sa putik at ang paminsan-minsang pagpata ng tubig mula sa itaas na umaaling-aungaw na parang mayaba ng isang multo. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig nila ito, isang mahinang tunog na halos isang bulong lamang, isang pag-iyak, isang iyak ng isang bata. Nakatinginan sila, totu, may mga bihag at buhay pa sila. Ang tunok na iyon, kahit napuno ang pihati, ay nagsilbing gasolina sa kanilang determinasyon. Binilisan nila ang kanilang paglakad. Habang lumalalim sila sa bitukang lupa, nagsimula silang makakita ng mapalatandaang halimaw na naninirahan dito. Sa putik, may mga bakas ng hindi pang tao, hindi pang hayop. Bakas ng isang kabayo, ngunit mas malaki, mas matalim at may dalawang daliri sa dulo na parang sa isang maninila. Sa magilit nga kuweba, may mga nakalat na buto. Ang iba ay sa hayop at ang iba na kanilang ikinilabot ay malinaw na buto ng tao. Mga bungo, matadiang, lahat ay malinis na tila dinilaan hanggang sa wala ng matirang laman. Sa mga pader may mga malalalim na kalmot
Tatlong guhit na makakatabi mas malaki at mas malalim kaysa sa kalmot na nakita ni Marco sa braso ni Isabel. Ito ang lungga ng isang halimaw na matagal nang namimiyesta sa mga inosente. Biglang huminto si Isabel. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyales para tumahimik. Nandito na siya, bulong niya, ang kanyang namatay na lalaki sa takot. Malapit na. At narinig nila ito. Isang mabigat na tunong ang gayapak. Isang kalabog na tila sa isang dambuhalang kabayong naglalakat sa bato. At papalapit ito. Mabilis. Dali, magtago tayo. Utos ni Mang Mateo. Mabilis silang humanap ng isang makitit na siwang sa pader ng kuweba, isang puwang sa likod ng malalaking bato. Naksiksikan sila run. Pinatay ang kanilang nga flashlight at pinigil ang kanilang nga hininga. Ang kadiliman ay naging ganap. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang malakas na kabok ng kanilang madibdib at ang papalapit na mayabag. Lumakas ng lumakas ang tunog, yumayanik sa buong kuweba. At pagkatapos ay dumaan ito sa tapat mismo ng kanilang pinagtataguan. Hindi nila ito makita, ngunit naramdaman nila ang presensya nito. Isang mabigat na enerhiya na nakpalamig sa hangin. Nakpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Naamoy nila ito isang masangsang na amoy kabayo. Namubulok na laman at ng purong kasamaan. Narinig nila ang magaspang na paginga nito. Isang tunok na tila sa isang malaking palihan. Huminto ito. Saglit na huminto sa tapat nila. Tila may naamoy, tila may nararamdaman. Ang masegundong iyon ay tila isang kawalanghanggan. Bawat isa sa kanila ay nagdasal sa kanilang isipan. At pagkatapos, nagpatuloy ito sa paglakad. Ang mayabak ay unti-unting humina hanggang sa muli na namang bumalik ang katahimikan. Huminga sila ng maluwag, nanginginig. Muntik na, naghintay sila ngang ilang minuto pa bago muling binuksan ang kanilang mga flashlight at lumabas sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mamukha ay putlayin sa liwanag, ngunit ang kanilang mata ay nakalap sa determinasyon. Nakaharap na nila ang aninong halimaw. Ngayon ay handa na silang harapin ang halimaw mismo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ang ngaya ng mabiktima ay mas malinaw na ngayon. Hindi na lang iya ng bata. Mayroon ding mahikbi nga isang babae at maungol nga isang lalaki. Malapit na sila. Humantong sila sa isang bahagi ng kuweba kung saan ito ay lumalawak. Bumubuo ng isang malaking silit. Isang mapusyaw at nakakapanlumong liwanag ang nakmumula sa loob. Isang liwanag na galing sa mga lumot na kumikinang sa pader. Ang amoy ng dugo at takot ay napakatindi na halos masuka sila. Narating na nila ang puso ang kadiliman. Ang lunggang tikbalang. Dahan-dahan. Sumilip sila mula sa gilid ng pasukan. Ang kanilang mamata ay nanlaki sa kanilang nakita. Sa loob ng malawak na kuweba. May mga kulungang gawa sa makakapal na kawayan. At sa loob ng mga kulungan, naroon ang mga nawawalang tao ng San Lazaro, kabilang si Mang Berto. Sila ay payat, marumi, at ang kanilang mamata ay punong kawalan ng pag-asa. At sa gitna ng kuweba nakatalikot sa kanila ay ang halimaw. Naririnig nila ang tunong pagpunit nitong laman. Kumakain ito! Inihanda ni Marco at Mang Mateo ang kanilang maita na may basbas ngang lana. Inilabas ni Isabel ang mabomba ngang bawang. Napatingin sila sa isa't isa. Isang huling paktango ngang paksang ayon. Ang paglalakbay sa kadiliman ay tapos na. Ang laban para sa liwanag ay magsisimula na. Ang pasukan ng lungga ng tikbalang ay isang siwang patungo sa pinakapusot ng bangungot. Sa loob, ang mapusyaw na liwanag mula sa mga lumot sa pader ay nagbibigay buhay sa mga gumagalaw na anino at ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na kuweba, nakatalikot sa kanila ay ang dambuhalang anyo nga halimaw. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan nila. Ang katawan nito ay sa isang higantang lalaki na may itim at makakapal na kalamnan. Ngunit ang nabinti at ang ulo ay sa isang kabayo. Ang mga mata nito, na bahagyang nasilayan nila ng lumingon ito, ay nagliliyap na parang dalawang nagbabagang uling.
Nakayuko ito sa isang bagay sa lupa. At ang tunok ng pagpunit at pagngasap ay umalingaw sa buong kuweba. Ang nga bihag sa lupna nga kulungang kawayan ay nagsisiksikan sa takot. Ang kanilang nga hikbi ay pinipigilan upang hindi makuha ang atensyon ng kanilang berdugo. Nagbigay ng senyas si Isabel. Ito na ang sandali. Sabay na inihagis ni Marco at Mang Mateo ang nga bomba ngang bawang na inihanda ni Aling Nena. Ang nga supot ng tela ay bumagsak sa paligid ng tikbalang. Sa pagtama nito sa lupa, kumalat ang matapang at nakakapasong amoy ngang dinikdik na bawang. Ang reaksyon nga halimaw ay biglaan at marahas. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala rito. Isang sigaw na hindi sa kabayo o sa tao, kundi sa isang demonyo. Binitiwan nito ang kanyang kinakain at nagpagulong-gulong sa lupa. Tinatakpan ang kanyang ilong na parabang ang amoy ay isang lason. Ngayon na, sigaw ni Mang Mateo. Mula sa makabilang panik, sumugot sila. Si Marco at Mang Mateo ang kanilang naita na binasbasan lana ay kumikinang sa dilim. At si Isabel, na tila isang aninong gumagalaw ng mas mabilis pa sa paningin. Hawak ang isang maliit ngunit matalas na balaraw. Nang makabawi ang tikbalang mula sa unang pagkasindak, ang kanyang sakit ay napalitan ng purong galit. Ang kanyang nagbabagang mga mata ay tumutok sa tatlong maliliit na nilalang na nangas na guluhin siya. Sa isang malakas na ungol, tumayo ito ng buong taas. Halos abot na nito ang kisame ng kuweba. Iwinasiwas nito ang kanyang malaking braso na may mga kamay na nagtataglay ng matutulis na kuko. Bahagya lamang nakailak si Marco. Ang suntok nga halimaw ay tumama sa pader ng kuweba at isang malakas na kalabok ang yumanik sa buong lugar. Naglaglagan ang mamalilit na bato mula sa itaas. Huwag kayong magpaipit, sigaw ni Mateo. Siya, gamit ang kanyang karanasan, ay hindi sumusugot ng direkta. Ginagamit niya ang paligid. Inakit ang atensyon ng halimaw patungo sa mga bahaging madulas o may mga bitak na sahig. Sa Isabel naman ay isang ipuy-puro hala dahil sa sumpang nananalaytay sa kanya. Ang kanyang bilis at liksi ay hindi pangkaraniwan. Paulit-ulit siyang sumusugot mula sa likod at gilid ng tikbalang. Tinataga ang binti nito gamit ang kanyang balaraw. Sinusubukang pilayin ang dambuhala. Ang bawat tama ay nakiwan ng isang mababaw na sugat, ngunit sapat na para lalong galitin ang halimaw. Si Marco ang humaharap sa bigat ng laban. Ang kanyang itak ay paulit-ulit na sumasalpok sa matigas na balat ng tikbalang. Ngunit dahil sa lana, sa bawat pagtamang ng talim, umusok ito at nag-iwan ng isang itim na marka ng paso na nagdudulot ng matinding sakit sa halimaw. Sumisigaw ang tikbalang sa bawat tama at gumaganti ito ng may puwersang kayang dumurok ng buto. Isang malakas na sipa mula sa paan nitong parang sa kabayo ang tumama sa tagiliran ni Marco, nagpatilapon sa kanya ng ilang metro. Bumagsak siya sa lupa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mabaga. Nakita ng tikbalang ang pagkakataon. Tinalikuran nito sina Mateo at Isabel at sumugot patungo sa nakahandusay na si Marco. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang mabilis na tumalon sa likod nito. Si Isabel. Buong lakas niyang isinaksak ang kanyang balaraw sa balikat ng halimaw. Umigik sa sakit ang tikbalang at lumingon para hawiin si Isabel na mabilis namang tumalon pa atras. Ang maikling sandaling iyon ay sapat na para makatayo si Marco. Hindi pa tayo tapos. Demonyo ka! Sigaw niya! Ngunit alam nilang hindi sila mananalo sa isang direktang labanan. Kailangan nilang makuha ang magabihag. Habang muling nagagawan ng atensyon sina Mateo at Isabel, nakita ni Marco ang kanyang pagkakataon. Tumakbo siya patungo sa makulungan. Ang magabihag ay sumisigaw, ang iba ay nakdarasal. Tulong! Sigaw ngang isang babay. Pakawalan niyo kami! Gamit ang kanyang ita, buwang lakas na tinaga ni Marco ang makawayang nagsisilbing kandado ng makulungan. Ang kawayan ay matigas, ngunit ang kanyang desperasyon ay mas matigas. Isa-isang nabuksan ang kulungan. Dali! Lumabas na kayo! Sigaw niya! Sundan niyo ang pader na iyon! May lagusan doon!
Tinulungan niya ang isang matandang lalaki na makatayo. Itinuturo ang daan palabas na itinuro sa kanila ni Mateo sa mapa. Nang makitang tikbalang na ang kanyang mapagkain ay nakakawala na, ito ay nagwala sa galit. Hindi na nito pinansin ang dalawang gumugulo sa kanya. Ang buo nitong atensyon ay natuon kay Marco at sa matumatakas na bihag. Sa isang malakas na sigaw, sumugot ito. Alam ni Marco na hindi na siya makakailag. Ngunit bago pa man siya maabutan ng halimaw, isang katawan ang humarang sa kanyang harapan. Si Mang Mateo. Itinaas niya ang kanyang itah at sinalubong ang rumaragasang tikbalang. Tumakbo na kayo. Sigaw niya. Ang kanyang mata ay nakatitik sa halimaw. Marco, iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo sila. Isinaksak niya ang kanyang ita sa dibdib ng tikbalang. Ngunit bilang ganti, isang matulis na kuko ang bumaon sa kanyang tagiliran. Umubo ang dugo si Mateo. Ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang pagkakahawak. Ginagamit ang kanyang katawan bilang isang harang. Sa gitna ng kaguluhan, ang buong kuweba ay nagsimulang yumanik. Ang labanan ay nakdulot na mabitak sa mapader at kisame. Naglaglagan ang mga malalaking bato. Guguho na ang lungga. Dinala ni Marco ang mahuling bihag patungo sa lagusan ng patubig. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakita niya si Isabel na tumalon sa likod ng tikbalang at buong lakas na isinaksa ang kanyang balaraw sa isa sa mga nagliliyab na mata nito. Isang nakakayanik at huling sigaw ng sakit ang umalingaw mula sa tikbalang. Bulag at nagwawala. Hindi na nito sinubukang habulin sila. Sa halip, sa kanyang purong galit at paghihirap, paulit-ulit nitong sinuntok at sinipa ang mga haligi ng kuweba. Sinusubukan nitong ibaksak ang buong lugar sa kanilang lahat. Mateo, sigaw ni Isabel. Tinutulungan ang sugatang matanda na makatayo. Inakay niya ito patungo sa lagusan. Pumasok sila sa makitit na daanan kasunod ni Marco. At sa kanilang likuran, isang malakas na dagundong ang narinig. Ang buong kuweba ay gumuho. Tinatabunan ang lahat sa ilalim ng tono-tonoladang bato at lupa. Ang tikbalang, ang sinaunang kasamaan ng San Lazaro ay nailibing na sa sarili nitong libingan. Hirap at sugatan. Gumapang sila palabas ng lagusan. Bumaksak sila sa damuhan. Sa ilalim ng madilim na langit. Sila ay marumi-duguan at pagod na pagod. Ngunit sila ay buhay. At kasama nila ang magabihak na kanilang iniligtas. Ang laban sa ilalim ng lupa ay tapos na. Ngunit alam ni Marco, habang tinitingnan niya ang direksyon ng mansyon sa di kalayuan, ang tunay na laban para sa hustisya ay ngayon palang magsisimula. Ang paglabas mula sa makitid na lagusan ay tila isang muling pagsilang. Mula sa mabahong hangin at nakakasukang kadiliman ng ilalim ng lupa, sinalubong sila ng malinis at malamig na hangin ng madaling araw. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa abot tanaw, nagpipintang kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isa-isa silang bumaksak sa damuhan si Marco, na ang buong katawan ay punong galos at sakit. Si Mang Mateo, na hawak ang kanyang duguan tagiliran ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. At si Isabel, napagod, ngunit sa wakas ay malaya. Sa kanilang likuran, ang mabihak na kanilang iniligtas ay nagsisiyakan, nagyayakapan, hindi makapaniwala na sila ay buhay at ligtas. Si Aling Nena ay tumakbo papalapit, dala ang tubig at mga gamot na halaman. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luhang pasasalamat at ginhawa. Sa sandaling iyon, sa gitnang kanilang munting tagumpay, naramdaman nila ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang boses, malami at matalim na parang yelo, ang pumunit sa katahimikan. Anong ibig sabihin ng lahat na ito? Nakatayo sa di kalayuan, sa landas na pabalik sa mansyon ay si Kapitana Elena. Kagagaling lamang nito sa bayan. Ang kanyang kasuotan ay elegante pa rin at walang bahit ng anumang dumi. Ngunit ang kanyang perpektong ayos ay isang malaking kontradiksyon sa nag-aapoy na galit sa kanyang mamata. Nakita niya ang lahat ang mga bihag na dapat ay pakain ng kanyang Panginoon. Ang 4 na taong sumira sa kanyang perpektong plano
Ang kanyang mukha ay naging isang maskarang ang purong pagkasuklam. Mga ahas, mga walang utang na loob, sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na pang isang kagalang-galang na leader, kundi sa isang desperadong reyna na nawalan ng korona. Pagkatapos ko kayong bigyan ng trabaho at tulong, ito ang isusukli ninyo sa akin, pagnanakaw sa aking lupain. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan. Ang mga bihag na dati takot sa kanya ay ngayon ay puno na tapang na dulot ng kanilang kaligtasan. Ikaw ang demonyo, sigaw ni Mang Berto, ang magsasakang unang nawala. Ibinenta mo ang aming magkaluluwa sa halima sa ilalim ng lupa. Mamamatay tao, sigaw na isang babae. Hayop ka, sigaw na isa pa. Ang makusasyon ay tila mabatong ipinupukol sa kanya. Nawala ang kanyang autoridad. Siya ay hubat na ngayon sa harap nga mataong kanyang nilinlang. Habang nakatayo si Kapitana Elena Run, napapaligiran at walang matakasan, isang malakas na pagyanig ang nagsimula mula sa lupa. Ang lupa sa kinatatayuan ng lumang balon ay nagsimulang makabitak. Isang malakas at nakakapangilabot na dagundong ang umaling awngaw mula sa ilalim. Isang dagundong na punong huling hininga ng galit ng isang namamatay na halimaw. Ang lahat ay napaatras sa takot. Biglang bumuka ang lupa. Lumilikha ang isang malalim at madilim na bangin kung saan dating nakatayo ang balon. At mula sa bangin na iyon, isang itim na anino ang lumabas. Hindi isang buong katawan, kundi tila isang kamay na gawa sa lupa, usok at purong galit. Ang kamay tikbalang, humihingi nga huling kabayaran. Ang target nito ay hindi ang bayani, kundi ang taong bumali sa kanilang kasunduan, si Kapitana Elena. Sumigaw ang kapitana, isang sigaw na hindi ng galit kundi ang purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang paa ay tila ipinako sa lupa. Ang itim na kamay ay mabilis na gumapang at pumulupot sa kanyang binti. Hindi, pagmamakaawa niya, ngunit wala nang nakikinig. Dahan-dahan, ngunit walang awa, hinila siya nga may patungo sa bumubukas na lupa. Ang kanyang makuko ay kumapit sa damuhan, nagiwan ng maguhit sa lupa, ngunit wala siyang nagawa. Ang kanyang huling sigaw ay nilamon ng lupa habang ang bangin ay muling naksara na tila walang anumang nangyari. Ang tanging naiwan na lang ay ang nagulong lupa at isang nakakabinging katahimikan. Ang kasamaang itinanim ni Kapitana Elena ay siya ring umangkin sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang baryo San Lazaro ay dahan-dahang naghihilom. Ang kwento ng kapitana at ng tikbalang ay naging isang alamat, isang madilim na babala na ibinubulong sa mga gabi para ituro na ang kasakiman at labis na ambisyon ay laging may katapat na kabayaran. Ang mansyon ay nakatayo pa rin sa burol, ngunit wala nang nakatira. Ito ay isang paalala ng isang madilim na kabanata sa kanilang kasaysayan. Si Mang Mateo at ang kanyang anak na si Leo ay madalas nang makitang makasama na mamasyal sa tabi ng ilog. Ang dating lungkot sa mamatang bata ay napalitan ng tunay na saya. At si Mang Mateo, hindi na isang taong nagtatago sa anino, kundi isang ama na muling nabuo. Si Marco at Isabel naman ay naklakat sa isang landas na sila lamang ang nakakaintindi. Dahil sa pakamatay ng tikbalang, ang sumpa kay Isabel ay humina ng husto. Sa tulong ng madasal at halamang gamot ni Aling Nena, natutunan niyang kontrolin ang dilim salop niya. Hindi na siya inaatake ng uhaw sa dugo. Ngunit alam niyang ang markangang sumpa ay mananatili sa kanya habang buhay. Si Marco ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanilang pagsasama ay hindi isang ordinaryong pag-ibigan, kundi isang ugnayan na hinulma sa apoy ng panganib at pinatibay ng pag-unawa. Isang hapon, habang papalubok ang araw, nakatayo silang dalawa sa isang burol, pinakmamasdan ang mansyon sa di kalayuan. Sa tingin mo, tuluyan na kayang nawala ang kasamaan? Tanong ni Marco. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala, Marco. Nagbabago lang ito ang anyo, sagot niya. Pero ang mahalaga, natutunan nating labanan ito. At habang may mga taong handang lumaban para sa tama, laging may pag-asa.
Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mamata, makikitang mapaklat ng nakaraan. Ngunit sa likod na mga paklat na iyon, mayroong isang liwanag na mas maningning ang liwanag ng pag-asa, ang katapangan, at ng isang bagong simula na kanilang pinahirapang makamit. Sila ay nagbago magpakailanman, ngunit sila ay nakaligtas. At sa isang mundong puno nga halimaw, ang manatiling buhay at may pag-ibig sa puso ang siyang tunay na tagumpay.